At napahiya din po kay Presiding Officer Chis Escudero, itong si Luis to. Ang pinakamalapit, napahiya pa rin. Pati kay Robin Hood Padilla, Senator Robin Hood Padilla. Alam niyo si Senator Robin Hood Padilla, tinitignan niya ng mga kakamping, dilawan, hindi naman mga nanonood, hindi naman mga nagsusuri. Tinitignan po nila si Robin Hood Padilla na mahina kokote. Bobo pa nga tawag nila eh. Pero iba po pinapakita ni Robin Hood eh. Ginagamit niya po yun, yung pag-underestimate sa kanya ng mga tao. Ina-underestimate kasi magandang lalaki, artista, di ba? Akala nila magandang lalaki at artista, wala nang utak eh. Ina-underestimate nila. Pero si Robin Hood Padilla ang nakakapagpahiya sa kanila ng lubusan. Do not underestimate a senator judge. Kaya lang naawa na po talaga ako kay Lito Lapid. Nagpatawa. Nagpatawa si Ping Lacson. Ang ginamit niyang patawa si Lito Lapid. Nagpatawa rin si Presiding Officer Chis Escudero, Lito Lapid na naman. Kawawa naman, ginagawa niyong katatawanan si Lito Lapid. Okay. Hindi niyo namamalayan, epektibo yung ginagawa ni Lito Lapid, ni Robin Padilla. Tignan niyo po sa survey. Number 1 po si Robin Padilla sa survey. Pangalawa lang po si Vico Soto. Sa senatoriables. Number 1 si Lito Lapid. Hindi po yun mali. Nagkukunwa-kunwarian si Robin Hood Padilla, nagkukunwa-kunwarian po siya na mahina kokote para i-underestimate nila at mapahiya sila ni Robin Hood. Alam ni Robin Hood yung mga sinasabi niya. Okay. Legarda Loren. Basahin ko lang po. Ito po May makikita po tayo rito eh. Sa ano kasi, talagang tambak sila eh. Mapapansin nyo po, mas lalong bumibira kay BP Sara at sa mga Duterte, mas lalong nalalaglag sa survey. Tignan nyo po tong survey na to. Ito po ang mga posibleng makapasok ayon po dito sa survey, no? Ito po, si Padilla Robin, number 1. Vico Soto, Raffy Tulfo, Alan Peter Cayetano. Imagine, ganun po yung Duterte power votes. Si Alan Peter Cayetano, bigla po siyang nasa taas. Loren Legarda, Manny Pacquiao, Nancy Binay, Sani Angara, Mark Villar, Ben Tulfo, Jinggoy Estrada, Rebillame, Chis Escudero, Mike Defensor, Marroas Abalos, Benhur Abalos, at Mark Lapid. Nasaan po yung mga nakikita natin na kalaban ni BP Sara ng mga Duterte? Laglag po lahat. Bagamat kakampi po nila yung iba dyan, hindi po tahasan yung mga yan na hindi po sila tahasang bumabanat. Nasaan po yung mga katulad ni eto ni Ralph Recto, laglag na laglag. JB Ejercito, laglag. Laila de Lima, Rex Gatchalian. Bakit Rex Gatchalian? Shell Jokno, laglag po sila. Kung maniniwala po kayo dito sa mga tukmul na to, yan po ang survey niya, nagpapakita po yan na kung ikaw ay magpapakita ka, nakikita ka nila na lumalaban ka sa mga Duterte,
Laglag ka sa, ano to eh, Magic 17 pa nga. Bakit si Ben-Hur Abalos mukhang papasok? Nasa pang 16 siya. Hindi naman siya bumabanat sa mga Duterte. Tignan niyo po itong mga bumabanat. Ralph Recto, Shel Jokno, Laila de Lima. Laglag po lahat yan. Francis Tolentino, tol. Laglag ka na naman, tol. Ganyan po yung kamandag ng mga Duterte. Hanggang ngayon ba? Ito pong mga ano na to, kinakailangan lang nilang i-convict. Magdadalawang isip na po yung mga tumatakbo, yung mga tatakbo. Malabo po silang manalo kung sila po ay i-convict nila si BP Sara. Halos kalahati po yata dyan tatakbo eh. Sorry na lang sa inyo. Laglag po, pati po si Risa Ontiveros, doon naman sa presidential. Ngayon po, itong ginagawa ng mga tulpo, nagpapakitang gilas na sila para lumaban sa mga Duterte. Huwag kayong mag-alala. Matataas pa kayo ngayon, di ba? Ngayon, nailalantad nyo yung sarili ninyo sa impeachment. Pabagsak na kayo ng pabagsak sa survey. Sa mga totoong survey, Ano po yung totoong survey ayon kay Badong Aratilis? SWS, tsaka Pulse Asia. Wala nang iba. Lahat po yan. Yung publiko sa Asia, kulang pa po sa edad. Kulang pa po sa... Kasi kinakailangan talaga yung mapagkakatiwalaan ka, dekada muna eh.